sisters ito. Talagang kailangan po sa inyong karunungan at spiritual kalakasan para we will overcome lahat ng mga difficulty o ang mga tukso ni Satanas. Please comfort for our brothers and sisters because we are experienced marami ng mga nahirapan po ngayong panahon dahil sa coronavirus o dahil sa mga bagyo, kaya talagang mahirap po. Lalo-lalo po ang mga ibang mga lugar na po sa Bicol area o Quezon Province o sa Marikina o Metro Manila o Bulacan o sa northern part ng sa Philippines dahil sa bagyong Ulysses, kaya ang dami ng mga tao po nawawala ang kanilang bahay o mga damage na po. Kaya God, please help them also para overcome ang ganitong mga kahirapan po. And also God, please help us to more preach the word of God because we know that ngayon po talagang malapit na po sa Diyos sa kami. Kaya we need to preach the word of God in order to save the lost soul. Kaya sa mundong ito talagang mahirap ng buhay po mga tao. Pero pagkatapos ng kamatayan, kung sila ay pupunta sa impyerno, ito po talagang mas miserable ang buhay. Kaya God, please help us, give us more strength in order to preach the word of God. And help us in this area. Mga tao po, they will listen to the word of God and they will realize what is the true salvation. In this time also, we only rely on your Father. Mula simula hanggang wakas, umasa inyo. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen. Okay, let's open the Bible today. Una pa sa Hosea chapter 6, verse 6. Sige, Daniel, Hosea chapter 6, verse 6 po. Hosea chapter 6, verse 6. Kung meron kayo Biblia, yes, please open your Bible. Pero kung wala, tingnan nyo sa screen first. Hosea chapter 6, verse 6 na po ito. Sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay, ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handong na sinusunod. Ang itong versikulo in-explain po, ano ang mas gusto ng Diyos? Hindi alay, kundi katapatan, o hindi handong na sinusunod, kundi pagkakilala sa Diyos po ito. Especially pagkakilala ng kalooban ng Diyos. Ito sa verse 3, tingnan nyo ito sa verse 3, sa taas po. Ang ating kilalanin, tayo'y mapatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyang ng bukang liwayway. At siya'y paparito sa atin at parang ulan, tulad ng ulan sa pagsibol na tumidilig sa lupa. Ang ating kilalanin, tayo'y mapatuloy upang makilala ang Panginoon. Actually, in this day, dahil sa bagyo, marami ng mga bagyo na po, di ba ngayon? Noong linggo na bagyong Ulysses, kaya hindi ko po alam, mga ilang taon na po, ang bahay nila nawawala. According to the mga research, nasa Bicol, mga ilang bayan na lang, according to the record ng noong bagyo, hindi Ulysses. Before Ulysses, anong pangalan ba? Bagyo? Rolly. Dahil sa bagyo Rolly, mga 75,000 bahay damage na. 75 house damage. Pero itong bagyo ni Ulysses, mas malaki na. Noong 10 years ago, can you remember that? Bagyong Ondoy? Yes, bagyong Ondoy. Mga news, they said that parang bagyong Ondoy na ngayon damage. That time, ang sasakyan, bumaha na sa sasakyan, 400,000
sasakyan. 400,000. No? Pero in this time also, ganito na, malaking damage na po. Mga ilang church na po, even our Life for the Mission Church also sa today can also mga isang missionary send me picture after Sunday umaga service he visited mga bahay ng membro. Pero ang bahay ng membro nawawala bubong. Totally clear, talagang clear. Clear na talaga walang bubong lahat. Dahil sa Bagyong Yoli nawawala po. Parang ganito po malaking damage. That's why it's good meron na po mga volunteer. Also, they bring some food o sa rice o mga canned good, the life good, and then they bring ang ganitong mga lugar para tumutulong ng ibang mga tao po. Actually, that is really good. Noong Friday evening, I talked to our neighbors sa harap. Evening time, they packing mga packs and then ilalagay ko sa sasakyan. Kaya when I arrived in the house, I asked him, Kuya, ano ba itong mga packs? Ito na life good. Para ano po? Para Marikina. Tomorrow morning, I will go to Marikina. We prepared ang itong donation, the life goods, para 300 people. We prepared marami na talaga. Parang he spent 20 or 30,000 peso. Yes. It's good talaga, it's really good. Kaya also, I really admire, wow, akala ko ikaw na sobrang stingy. Tapos, medyo, wasted. Medyo hindi na close, hindi na friendly. Pero ang puso mo, wow, maganda na. Kaya also, I really changed na. Parang siya na also may talagang maputing puso, mabait na puso. Pero, yeah, that is really good. First, I really praise them. They are really good talaga. But, when I look at ang ganitong mga Bible verse, tingnan mo ito, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay, ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handong na sinusunod. Actually, ito, meron ako, di ba? Katapatan o kaysa alay. O handong na sinusunod, di ba? Ito. Meron ako ito. Yeah. This is the parang ito, gawa ng mga tao na po. Mga alay para sa Diyos. Di ba? Inianda nila, mga Israelita lagi, inianda nila mga hayop para sinusunod, para sa Diyos. Mga handong na sinusunod. Di ba? Dati, lumaki pa mga Israelita, laging ganitong animal offering. Mga maputing gawa, good works, parang ganito po. Actually, good, maputing gawa, helping ibang-ibang mga tao o charity, that is so good talaga. Good works. But we have to think that. Pwede pa ba pupunta sa langit sa pamamagitan ng good works? Pwede ba pupunta sa langit? Pwede ba can we remove our sin sa pamamagitan ng mga maputing gawa? Hindi pwede. Kaya, we should not misunderstand. Actually, ang mga ibang mga tao, good works, helping ibang people, o charity, yeah, that is good works talaga. Paningin ng mga tao is really acceptable. Mga tao na ngayon nawawalang bahay o Marikina, ibang-ibang mga lugar, they need really help ngayon. Diba? It's good. Talaga is really good. Pero, sa pamamagitan ng ganitong mga maputing gawa, hindi pwede pupunta sa langit. Because the Bible says, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay. Katapatan, ibig sabihin, ito po, God's mercy. Mercy of God. In order to forgiveness, our sin. O ito, pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos. Kaya ito sinabi niya, ang ating kilalanin. Tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Upang makilala ang Panginoon. Before, di ba? We are really misunderstand about God. We thought God is good. God is love. But let's ask to mga tao na ngayon, ang mga Marikina, what they feel ngayon? God
is good? God is love? After ganitong mga baha, hanggang buong baha na, di ba? Parang papatapos ng ganitong mga nangyari, they really thanks God or they complain to God? Yeah, they complain to God naturally. Di ba? Pero in your case, what do you think? After you got the salvation, halimbawa, ang itong Santa Rosa also baha na. Baha. Kung gano'n, can you thanks God? Can you thanks? Or also you will complain to God? Not complain? No thanks. Yeah. Actually, a truly born again Christian, yes, we can thanks God. Kahit anumang mga situation, yeah, we can thanks God. That is the Christian. Kung tingnan nyo sa Habakkuk, okay, let's look at the Habakkuk. Pagkatapos ng Hosea, di ka Nahum Habakkuk. Because Nahum, Habakkuk, chapter 3, yes, Habakkuk chapter 3, Habakkuk chapter 3, verse 17. Habakkuk chapter 3, verse 17. Habakkuk chapter 3, verse 17. Chapter 3, verse 17. Habakkuk chapter 3, verse 17. Bagaman, ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni makakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang olibo ay hindi makubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay alisin sa kalungan, at hindi na makakaroon ng bakahan sa mga silungan. 18. Gayumay, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Kaya 19, ang Diyos, ang Panginoon ay aking kalakasan. Hanggang doon po. In 17, when you look at the verse 17, kung ganitong situation, can you thanks God? Ibig sabihin ngayon, ano ba? Nawawala trabaho, he lost the job. Walang income. Totally walang income. Diba? Ito, ang puno ng igos, hindi namumulala. Hindi makakaroon ng mga bunga sa mga puno ng ubas, also wala din. Ang olibo ay hindi makubunga. Ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay alisin sa kalungan lahat. Kaya, kung ganitong situation, ano ba? Dapat complain. Dapat complain. Mahirap na ako. Dapat complain. Di ba? But when you look at the verse 18, gayumay, magagalak ako sa Panginoon. Ako ay magagalak sa Diyos ng aking, kaligtasan. Magagalak pa rin. Bakit? Dahil ligtas na. Magagalak po dahil ligtas na. That is only the one reason. Kahit anumang situation, the truly born again Christian, we can thanks God. Because I'm saved. I'm saved now. That's why we can thanks God. Before, hindi pwede. Di ba? Before kung ganitong situation, ano ba? Complain. Away. Kung walang income, we complain to husband first. Anong ginagawa niyo? Bakit walang income? How can we survive ganitong pera? Di ba? Kaya complain fight na. And also complain to God. But, after salvation, because we are saved, kahit mamamatay kayo, saan kayo pupunta? May duda. Saan ako pupunta? Ganito ba? Langit na. Diba? We will go to heaven. Meron na po itong tunay ng pag-asa. Kaya kahit anumang mga situation, we can thanks God. Verse 18. Let's read together verse 18. Gayumay, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. So,
we should know about God. Ang kalooban ng Diyos. Actually, God blessed earth. Marami ng mga bagay. Pero usually mga tao po, they expect, physical blessing na lang. Pero ang puso ng Diyos, mas gusto niya ibinigay sa atin, spiritual blessing. Spiritual salvation first. Kahit walang physical blessing, pero kung meron na po spiritual salvation, ito po talagang tunay ng blessing of God. So ang kalooban ng Diyos, importante po, spiritual things. Spiritual salvation. Look at Roma chapter 10. Roma, bagong tipan, Roma, chapter 10, verse 23. Roma chapter 10, verse 23. Verse 2 and 3. Ibasahin po natin sabay-sabay. Ako'y makapapatotoo na sila'y may sikasi para sa Diyos. Subalit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos, sa pagsisikap nilang may tayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila mapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ako'y makapatotoo na sila'y may sikasi. Dati, panahon ng ito, Apostle Pablo, o kay panahon ni Hesus Kristo, ang mga Israelita talagang may sikasi para sa Diyos. May sikasi. Ang problema, sinabi ng Biblia, subalit, hindi ayon sa kaalaman. Hindi ayon sa kaalaman. Ito po talagang importante. Hindi ayon sa kaalaman. Di po ay explain pero tingnan nyo ulit. Yes. May biyahe na po. Dapat ikaw na pupunta sa Baguio. Baguio City. Ngayon ito, kaya, hindi ko pa lang ngayon terminal, pero dati Cubao Terminal, di ba? Cubao Terminal. Kaya, dapat ang isip mo, dapat ako pupunta sa Baguio City. Pero, you didn't check the bus. And then, just sakay na. Hindi mo alam saan ito pupunta. Ang isip mo, akala mo, pupunta sa Baguio City. Ang problema itong verse, papunta sa? Because you saw only, na lang, pa. Nakita mo, ito, pa. Bahala na, pa. Bagyo na, bagyo. Kaya sumasakay na doon. Ang isip mo pupunta sa Batangas. Ang problema itong bus na ngayon, pupunta sa SLEX. Pupunta sa SLEX na. Tapos, pupunta sa Batangas. Kaya masaya ka, wow, ako na, finally, pupunta sa Baguio City. Kaya kumakain ng mga chicheria, drinks, tapos mga music, masaya-masaya. Pero saan siya pupunta? Batangas. Yun yan. Tingnan mo, importante po talagang sa sikasi. Diba? Zeal for God. Importante. Pero mas importante Direction. Direction ito talagang mas importante po. Without tamang direction, sobrang may sikasi. Ito po mas problema. That is the same. After true salvation, kailangan po talaga sikasi para sa Diyos. Without salvation, kung marami ng sikasi, pwede ba pupunta sa langit? Hindi po. Hindi pwede. That's why ang kalooban ng Diyos also, una po talaga, salvation first. Salvation first. Kaya in our case, actually, church also kailangan po, minsan kailangan also helping ibang mga tao. Church. Church also, minsan kailangan po also, charity service. Tumutulong ng mga poor people. Pero, mas importante po, church, dapat mas focus, spiritual salvation.
without preaching the Bible. Laging charity na lang. Ito ba tama ba bilang church? Hindi. Kailangan pong harmony. Pero mas importante po, mas focus na ano ba? Preaching the Word of God. Para kanilang kaligtasan po. Ang ito po talagang responsibilidad ng church. Marcos chapter 7, tingnan mo Bible, Marcos chapter 7. Marcos chapter 7 mula verse 1. Marcos chapter 7 mula verse 1. Marcos chapter 7 mula verse 1 po. Marcos chapter 7 mula verse 1. Mula verse 1, basahin po natin sabay-sabay ito. Nang sama-sama lumapit sa kanya ang mga Pariseo at ang ilan sa mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem. Kanilang nakita ang ilan sa kanya alagad na kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay. Sa makatuwid ay hindi hinugasan. 3. Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain malibang makapahugas na maputi ng mga kamay na sinusunod ang tradition ng mga matatanda. Verse 4, kapag nanggaling sila sa palengke, hindi sila kumakain malibang nalinis nila ang kanilang mga sarili. At marami pang ibang bagay ang kanilang sinusunod gaya ng mga paghuhugas ng mga tasa, mga pitcher at mga lalagyan tanso. 5. Kaya sila'y tinanong ng mga Pariseo ang mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay? At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isayas tungkol sa inyo na mga magpakunwari. Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayan ito ng kanilang mga nabi. Subalit, ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ng mga utos ng mga tao. Verse 8, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinahahawakan ang tradisyon ng mga tao. Ito po, ang story ng panahon ni Jesu Cristo. Jesu Cristo tapos ang mga alagad ni Jesu Cristo together. Pero meron din po doon Pariseo at Eskriba. Ang problema, ang mga alagad, gutom na gutom. Gutom na ngayon. Kaya, walang hugas na ang kanilang kamay. Tapos, kumakain nila. Kumakain nila. Ang ito po, bawal ayon po sa tradition ng mga Israelita. Ayon po sa kanilang mga tradition, before kumakain, ano ba dapat? Hugas ng kamay. Kung sila pupunta sa palengke, ito pa sa verse 4, kapag nanggaling sila sa palengke, hindi sila kumakain malibang nalinis nila ang kanilang mga sarili. Ang itong nalinis, ibig sabihin hindi lamang kamay, kundi ano ba? Buong katawan. Ibig sabihin, maligo. Shower na po, shower. Kung pupunta sa palengke o ibang-ibang mga lugar, ano ba dapat? Shower muna. Tapos, kumakain po. Kung walang ganitong nalinis, ang isip nila ito, bawal. Bawal. Ayaw po sa kanila tradition. Itong versikulo sinabi niya ito, sinusunod ang tradition ng matatanda. Tradition ng mga matatanda. Pero here, when you look at ito, verse 8, tingnan mo ito, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinakahawakan ang tradition ng mga tao. Here in the versikulo, Yesu Cristo, sinabi ni Yesu Cristo ito, meron na po tradition ng matatanda, Israelita. Tapos, meron din ano ba? Salita ng Diyos. Utos ng Panginoon. Ano ang mas importante? Utos ng Panginoon o tradition ng matatanda? Utos ng Panginoon. Yes, utos ng Panginoon. Biblia
Biblia lang ito talagang tama na. Di ba? Pero meron na po tradition ng matatanda. Ano ba ito tradition ng matatanda? Actually, tradition ng matatanda also, ito din galing sa Biblia. Usually, mga Israelita, ang isin nila, Torah, Moses, 5 aklat. Genesis, Exodus, Levitico, Bilang, Deuteronomio. Ang itong 5 aklat, ang isin nila ito na talagang tama. That's why they follow that. Torah, we call it ito na Torah, Moses 5 aklat. Doon po may 10 utos. Meron din po ibang mga utos. Di ba? Halimbawa, 10 utos, halimbawa, Sabas. Sabas day. Sabas day dapat rest na lang. Rest. In the Bible, very simple. Rest muna. Huwag na sa trabaho. Rest muna. Pero, ang mga Israelita, mga matatandang Israelita, they made medyo detailed list na. Detailed list. Ano ang detailed list? Pwede na pupunta medyo malapit ng lugar. Halimbawa, 1 kilometer. Pwede na po hanggang 1 kilometer, pwede na lumalakad. Pero, more than 1 kilometer, bawal. Bakit? Malayo. Biblia walang ganito. Pero mga Israelita, they made detail. Even TV remote, press ng button, bawal. Pero kung open na TV, kung ano pwede na makikita. Pero bawal press. Ganitong mga detail list. Elevator, bawal press ng button. Pero pwede na sumasakay doon. Kaya Israel, in Sabbath day, elevator po, may automatic system. Lahat ng floor, ang elevator, open the door. Para hindi press ng button. Kung press ng button, bawal. Ito na trabaho. Naintindihan nyo? Meron na po ganitong mga tradition ng matatanda. Wala itong Biblia. Hindi po nakasulat ganito detail. Di ba? That's why, ang Jesus Christos, di ba? Sinabi niya, ang mga alagad, without washing hand, kumakain na. Without washing hand, kumakain. Ano ba? Ito ba kasalanan? Kasalanan ba ito? Hindi kasalanan, di ba? Actually, Jesus Christ, he more mentioned, ang kamay mo, okay naman. Bilang makasalanan, mas problema, ang puso mo, mas madumi na. Di ba? Sa puso ito po, lahat ng mga kasalanan, lumalabas. Kaya dapat clean inside first, hindi outside. Pero ang mga Pariseo o Saduseo o mga Escriba, laging ang isin nila, clean sa labas lang. They didn't focus sa puso. Makasalanan pa rin. Di ba? Kaya the Bible says, magpakunwari. Magpakunwari. Tapos ang mga Israelita, ito verse 8, ulit, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at iyon pinakahawakan ng tradition ng mga tao. Verse 13, kaya pinawawalan kabuluhan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tradition na inyong ipinamana at marami pa kayong ginagawang mga bagay na katulad nito. Actually, in our case also, kanina ito, sinabi nga ito, actually the Bible says kanina, utos ng Diyos. Tapos, meron na po ano ba? Tradition ng tao, matatanda. Meron na po ito talaga. In our case, especially after salvation, we need more focus ano ba? Utos ng Diyos. Ibig sabihin, Bible na lang, Bible. Pero,
kahit dati mga Israelita, marami na tradition ng matatanda. Pero hanggang ngayon also, meron din po marami ng mga tradition ng tao. Actually today, also this is today I prepared mga sermon. Ano ang talagang utos ng Diyos? Ayon po sa Biblia. Tapos, ano ang ito tradition ng tao? And after salvation, ano ang dapat sumunod dito? We will follow the tradition ng mga tao. Continue, we will follow them. O ngayon, we will really follow Biblia lang. Ito po talagang importante po. Kaya ngayon, di ba, in the Philippines, marami ng mga tradition. Especially, halos lahat ng, di ba, kami ay po galing sa Catholic. Di ba? Kahit hindi lamang Catholic, marami ng mga even born-again church, meron na pa ang kanilang tradition. Mga ceremony. Hindi ayon po sa Biblia. Minsan, some mga newcomers also medyo nakakanila. Pastor, why our church walang anumang mga ceremony? Why you didn't memorize Lord's Prayer? Or why you didn't memorize also the Apostles' Creed? Bakit walang sa blessing prayer? Also, they said that, bakit wala na any ceremony? Actually, in our church, as you know that, very simple. More focus to listen the word of God. Even Bible seminar time, halos 2 hours only study the Bible. Walang ibang mga ceremony. Pero ibang mga church, ang dami ng ceremony. Mula simula hanggang finish. Sit down, stand up again, sit down, stand up again. Marami na po iba-iba. Ang isip nila, tama na ito, dapat kailangan po ganitong mga ceremony o tradition. Halimbawa, sa ceremony sa pagsamba. Para sa ito? Pagsamba. Ceremony ng pagsamba o also the Lord's Prayer. Every week, mga church, they memorize Lord's Prayer. Yeah. Meron na po Lord's Prayer, Matthew chapter 6. Pero kailangan ba every Sunday should memorize all together? Hindi. Lord's Prayer also, that is the isang halimbawa how to pray. Mula sa aming buong puso. O, meron din po also, Apostles' Creed. Apostles' Creed. Alam mo ba Apostles' Creed? Yes. Actually, in the Bible, I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was who, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. Pero, tama ba Pontius Pilate? Actually, Israelites, they killed the Jesus. Hindi Pontius Pilate, di ba? Pilate. Pero why? Mali na ito, mali actually. Lord's Prayer, nakasulat po sa Biblia. Pero, Apostles' Creed, hindi ayaw po sa Biblia. Dito po sa Catholic, isang Catholic, may na po ito. O, meron na po so, sa benediction. Alam mo ba, benediction? Benediction, ibig sabihin also, that is sa blessing prayer. Blessing prayer. When they finish all the service, parang isang pastor also, blessing prayer na parang ganito. Last part. O, Pasko. Every Christmas, Pasko. O, Easter. Alam mo ba Easter? Yeah. Easter, o Thanksgiving Day, o Blen Nazareth. In Philippines especially also na tuwing buwan, meron na po sa mga tradition. Mga fiesta. Akala nila ito tama. Dapat we have to follow this one every year. December, simbang gabi. Di ba? Mga 9 days. Pupunta tayo ba?
kaysa lagi simbang gabi, kung gano'n, sumunod ng taon, walang blessing of God? Huh? Why join to simbang gabi? Actually, that is one of the para blessing. Diba? We pray to God, God, next year, please, more bless earth. Parang ganito, ba? Pero, ang ganitong mga tradition ng matatanda, ito, mula Philippine, matagal na, di ba? Mula Spanish panahon, parang 300 years ago, ulit-ulit meron na ito. Pero ang ganitong lahat ng mga bagay, meron po ba nasa Biblia? Nakasulat pa? Hindi. Walang nakasulat po sa Biblia. Parang kanina, di ba, Marcos chapter 7, mga Pariseo o Saduseo, Escriba, they just follow ano ba? Tradition. Dahil sa ganitong tradition, kaya ano ba? They destroyed ano ba? Utos ng Diyos. Kaya di ba? Kahit sumunod ng lahat ng tradition, pero dati, halimbawa dati, before you got the salvation, you just follow the ganitong tradition. Pero, you never read the Bible. Di ba? Kayo pupunta sa simbang gabi without Bible. That's why we even know Bible. Alam natin po, Bible ito na salita ng Diyos. But, we never read. We never study. Just follow tradition. Akala natin, kung sumunod lang ito ng tradition, pwede na pupunta sa langit. Pero, hindi tama po. Hindi tama. So today, let's think in that. Anong ceremony God gave us? Anong ceremony lang God gave us in the church? Anong ceremony? Kaya, sa church, anong ceremony lang talagang kailangan pa? Anong ceremony? Especially, God gave us dalawa lang po. According to the Bible, Jesus Christ, He gave to church dalawang ceremony na lang po. Ano ba ito? First, the Lord's Supper. The Lord's Supper, ibig sabihin nito, in Catholic, Holy Communion. Holy Communion. Before Jesus died on the cross, ano ba? Si Jesus with mga 12 apostles, tinapay, tapos ala. He shared that. Tapos isa pa po ito, baptism. Ano ito, dalawang ceremony lang God gave us. God gave to church para follow this one. Walang ganito. Ang ito po lahat ito ano ba? Tradition ng matatanda po. Tradition ng tao. So after salvation in our case, we need to follow ang itong ceremony lang. Tapos more focus sa Biblia lang po. Bible. Look at Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Verse 18. Matthew chapter 28 mula verse 18 po, mula verse 18, Matthew chapter 28 mula verse 18. Lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya, sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito, Jesus Cristo, He died on the cross. After 3 days later, siya na pumuling pagkabuhay. Tapos, bago siya pupunta sa langit, ang ito po. Kaya, sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Tapos,
bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Una, gawin ninyo alagad ang lahat ng mga bansa. Ito po, evangelize. Paano ang isang tao magiging alagad ni Yesu Kristo? Paano? Kung sila ay talagang maligtas. Kung sila ay talagang maligtas. Kaya, paano maliligtas? Sa pamamagitan ng Biblia. Diba? Sa pamamagitan ng Biblia. Kanina, diba, sa Roma chapter 10:17. Kaya ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya, when we listen to Bible seminar, diba? We listen just to Bible seminar. Without anything, just listen carefully. Kaya pastor just teaching the Bible. When we listen itong Bible seminar, we really understand tungkol sa kaligtasan. Kaya we are saved. Kung saved na po, at that time we are the alagad ni Yesu Kristo. Kaya kung talagang ligtas ka, next ano ba? Bautismuhan ninyo sila. Bautismuhan nila sila. Kaya after salvation, kailangan po baptism. Si Yesu Kristo also, He baptized bilang isang halimbawa po. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verse 15 and 16. Matthew chapter 3, verse 15 to 16. Verse 13 first. Verse 13. Mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. 15. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. At siya ay sumangayon. 16. Nang mabautismuhan ni Jesus, kaagad siyang umaon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tula sa isang kalapati at lumalapak sa kanya. 16. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umaon sa tubig. Ibon Yesu Kristo, Panginoon Yesu Kristo, siya din baptized na po. Baptized na po with bautismo ni Juan. Nasa Jordan River na po. Actually, baptism, in Greek word, the original Greek word, ito po, baptismo. Ngayon, English, baptism. Pero Greek word, baptismo na po, baptismo. Ang kahulugan ng baptismo ito, ano ba? Nalubog. Kung may tubig, dapat pumasok po sa ilalim ng tubig. O, meron din po isa pang kahulugan ito, ano ba? Parang, pagkatapos ng patay, ano ba? Meron na po, ano ba? Ceremony, burial ceremony, di ba? Burial ceremony. Kaya ito po also, baptismo ito, hindi lamang po sa nalubog sa tubig, kundi also meron din po parang burial service. Ang ito, kanina even Jesus Christ, here, kaagad siyang umaon sa tubig. Bakit? Dahil siya na po, pumasok na tubig. Pumasok po sa ilalim ng tubig sa buong katawan. Kaya umaon siya. According to the Bible, baptism ceremony, dapat pumasok po sa buong katawan sa tubig po. Hindi po katulad ng ibang Catholic o sa ibang church. Minsan, di ba? Di ba? Parang ganito lang. Tubig. According to the Bible, hindi tama ito. Ayon po sa Biblia, ano ba? Dapat pumasok po sa buong katawan sa tubig po ito. Because, let's look at the Bible, Roma chapter 6.
Roma chapter 6. Ang itong Bible verse ini-explain po ang kahulugan ng baptism. Ang kahulugan ng baptism ito ini-explain po. Roma chapter 6. Roma chapter 6. Roma chapter 6. At hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Yeah, tingnan mo ito. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? As we know, Jesus Kristo, He died. Para kaninong kasalanan? Para sa aking kasalanan. Diba? Jesus died in order to redeem all my sin. Para sa aking kasalanan. Verse po ito, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismuhan tungo sa kamatayan. Na kung nanaong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo'y nakakalakas sa panibagong buhay. Tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Ibig sabihin, we know that Jesus died. Ako na, buhay pa. Kay buhay pa physically, pero we know that si Jesus siya na namatay para sa akin. Ibig sabihin, ako din patay na. Ako din patay na. So, baptism ceremony ito also parang burial service po. As a born again Christian, parang spiritual burial service. When you got the salvation, we need to baptism ceremony. Kaya through baptism ceremony, yes, we have to regard others, ako din namatay kasama ni Yesu Kristo. So, yeah, like that. Meron na po ito tubig. Ito po may tubig ito. Water na po. When we go down ilalim ng tubig, ito, yes, ako din, patay na. Patay na. Halimbawa, kung ikaw na pumasok ng tubig, 10 minutes without oxygen. Kung gano'n, anong gagawin nyo? Patay. Diba? Yes, mamamatay. Without any oxygen system, we will die naturally. Kaya 5 minutes, syempre, patay na. Diba? Pero, kaya, when we go down under the water, ibig sabihin, ako pala, patay na. Dating ako, bilang makasalanan, dati ako talagang patay na. So, in water baptism, ito just 1 second. Just 1 second, baptize na. Ito ceremony, dati ako, patay na, namatay na. Tapos, yes, we will go up. Ang ito po, in-explain, resurrection. Resurrection of Jesus Christ. Si Jesus Christ also, He died on the cross, di ba? Pero, hindi lamang namatay, kundi, after 3 days, resurrected na po. Muling pagkabuhay. Kaya, ako din namatay po kasama ni Yesu Kristo, tapos kasama ni Yesu Kristo, muling buhay na. Kaya ito po, panibagong buhay. So here the Bible says, ito, nabuhay. Muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo'y makakalakat sa panibagong buhay. Panibagong buhay na po. So the Bible says, as a born-again Christian, we are the new creation. New creation. Tingnan mo sa Ikalawang Korinto, chapter 5, 17. Ikalawang Korinto, chapter 5, 17. Ikalawang Korinto, chapter 5, 17. Okay, brothers, let's read together, mga brothers. Ito, Ikalawang Korinto, chapter 5, 17. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago.
bago. Lahat ay naging bago. Kung ang sinuman ay nakay Kristo, ibig sabihin, sa pamamagitan ng Kristo, kung ikaw na naligtas, kung ganon, siya ay bagong nilalang. New creation. We are the new creation. Ano ang bago ba? Katawan, bago ba? Huh? Dati itim, magiging puti ba? Dati panda, maging matangkat? Huh? Dati Pilipino, pero after salvation, maging ganito ba? Hindi. Ang katawan nito parehas na. Katawan, body is the really same. Pero ano ba? Sa aming puso. May bagong nilalang. Ano ba ito? Holy Spirit. God gave us Holy Spirit sa aming puso. When you get the true salvation, the Holy Spirit came in our heart. And then He will change everything. He will change everything. Pero, hindi po sa change once all. Dahan-dahan He will change. Dahan-dahan He will change. Ito po, grow up our Christian life sa aming pananampalataya. Minsan, we didn't feel the function of the Holy Spirit. Pero, in my case also, many Christians, they say that, how can you feel the works of the Holy Spirit? Kanina, we will check that, kung may Holy Spirit, meron na po talagang bagong buduhi. Bagong buduhi na po ito, bagong buduhi. That's why, when you commit sin, really feel guilty na po. Before salvation, kay marami ng maruming salita, pero walang guilty. Walang problem. Habang away ng mga kapipahay, ano ba? Siyempre, mas marami ng masamang salita. Pero after salvation, ano? Do you really comfortable kung maruming salita? Mga mura? Hindi. Diba? Kung may maruming salita, talagang feel guilty na po. Why? This is one of the function of Holy Spirit. Kung walang Holy Spirit, bilang makasalanan, pare-parehas na dati. Kung meron na po hidden sin, talagang guilty na po. Sa harapan ng Diyos, talagang nahihiya. Naintindihan nyo? Yeah, that is the one of the function of Holy Spirit. Kaya, siya ay bagong nilalang po. Bagong nilalang. Let's go back to Roma chapter 6. Roma chapter 6. Verse 11. Chapter 6, Roma chapter 6, verse 11. Chapter 6, verse 11. Roma chapter 6, 11. Gayon din naman kayo, ituring ninyo, kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ituring ninyo. Ang ito po talagang importante. Ituring ninyo, kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ituring ninyo. Because, still, meron na po physical body. Kung may physical body, ibig sabihin, meron din sinful nature. Meron din po ito sinful nature. Hanggang Jesus' second coming. Diba? Hanggang Jesus' second coming, may sinful nature. And then when Jesus' second coming, that time, our body will be changed na po. Talagang glorious body. Katulad ng Jesus Cristo, the resurrection body. That time, nawawala sinful nature. Tapos, magiging spiritual body, kaya walang kasalanan that time. Kaya nasa langit, walang kasalanan. Pero ngayon, with the physical body, meron na po talagang sinful nature. Ibig sabihin, kung may tukso ni Satanas, meron na po, pwede na makakasala. Naintindihan nyo? But, important, ituring ninyo, kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan. Ituring ninyo, ibig sabihin, dati, ako bilang makasalanan, namatay na. Ako ngayon, yes, panibagong buhay, bagong nilalang. Ituring ninyo, ikaw na talagang anak ng Diyos. That's why, kung may tukso ni Satanas, tukso ng sa mundong ito, we have to fight para hindi makasala.
Naintindihan nyo? Do not follow always. Minsan, that's why meron na po ganitong mga Kristiyano. Ligtas na. Pwede na ako pupunta sa langit. Kaya, walang problem kahit anumang kasalanan. Tingnan mo, di ba? Walang hanggang katubusan. Even my past, present, hanggang future, lahat kasalanan, napatawad na. Kaya kayo makakasala, pwede na sa langit. Kaya minsan, they commit sin more and more. Pero, kung ganitong tao, talagang ligtas na ba? Hindi. Tingnan mo Jesus Cristo nasa cross. Dahil sa aking kasalanan, siya na talagang namatay sa cross. Grabe na ang kanyang sakit. Di ba? We are thinking that dahil sa aking lahat ng maruming kasalanan, Jesus lang sacrifice na. Kaya dapat huwag kayong makakasala ulit-ulit. Tingnan mo ito, verse 1. Verse 1. Roma chapter 6, verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Verse 2, 3 to 1. Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa roon? Verse 15. Verse 15 also. Ano nga, makakasala ba tayo dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Ang kalooban ng Diyos para sa born-again Christian, do not commit sin. Do not commit sin. Actually, John chapter 8. Meron na po sa isang maduming babae. She commit adultery sin. Tingnan mo sa John chapter 8. Ang ito po, also Jesus Christ, sinabi ni Jesus Cristo kay itong babae. John chapter 8. Verse 1, verse 2. Verse 1 and 2 first. John chapter 1. Evangelio Juan chapter 8. Evangelio Juan chapter 8 verse 1. Chapter 8 verse 1. Evangelio Juan chapter 8 verse 1. Tingnan mo ito. Samantala si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan, siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya ay naupo at sila'y tinuruan. Verse 3, dinala sa kanya ang mga eskriba at ng mga bariseo ang isang babae nahuli sa pangangalunya ng kanilang patayin siya sa gitna. At sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalunya. Sa kautusan ay ipinagutos sa amin ni Moses na batuin ang mga ganyan. Ano gayon ang inyong masasabi tungkol sa kanya? Yeah. Ang ito isang babae. Habang mangangalunya with boyfriend, nahuli lang siya. Ang boyfriend, run away. Kaya siya lang nahuli. Ayon po sa utos ng Moses, lumang tipan dapat ano ba? Papatay. Sa pamamagitan ng bato. Ang mangangalunya, adultery sin. Huh? Pero, verse 9 to 10 nang ito'y kanilang marinig ay isa-isa silang umalis simula sa mga matatanda si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Verse 10, tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? 11, 3 to 1. At sinabi niya, walang sinumang Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang makasala. Huwag ka nang makasala. Hindi rin kita hinahatulan. Ang ibang mga tao po, mula matatanda hanggang bata, sila din makasalanan pa rin. Diba?
Kaya, hindi pwede judge ang itong babae. Pero Jesus lang, walang kasalanan, di ba? Kaya siya lang pwede na hinahatulan itong babae. Pero sinabi ni Yesu Kristo, hindi kita hinahatulan. Why? Bakit po? Because Jesus Christ came in this world in order to redeem lahat ng mga kasalanan. Hindi kita hinahatulan, ibig sabihin, babae, tingnan mo ako. Ako, mamamatay para sa inyong itong kasalanan. Tingnan mo, ako, I will die on the cross para sa inyong kasalanan. Kaya, huwag. Huwag ka ng makasala. Huwag ka ng makasala. Ano ito po talagang kalooban ng Diyos para sa lahat ng born-again Christian. Huwag ka ng makasala. Kahit hindi perfect, dahil sa may katawan, may simple nature. Kaya hindi pwede po umiwas lahat ng mga temptation. Pero, you need to fight. You need to fight. Tapos, dapat ituring ninyo ako na talagang namatay kasama ni Yesu Kristo. Ang ito po, meaning of baptism ceremony. When we baptize under the water, yes, ako pala talagang namatay na. Kasama ni Yesu Kristo. Tapos, when we go up, yes, muling buhay na ulit. Talagang panibagong buhay na ngayon. Bagong nilalang na. Colossus chapter 2. Colossus chapter 2. Verse 12. Colossus chapter 2, 12. Colossus chapter 2, verse 12. Colossus. 에베소 빌립보 Colossus. Colossus chapter 2, 12. Colossus chapter 2, 12. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Nang ilibing kayo kasama niya sa bautismo. So, when we baptize, that ceremony ito, ilibing kayo. Ilibing kayo ito. So, first meaning of the baptism, ito. Ako pala namatay kasama ni Yesu Kristo. Tapos, muling buhay na. Naintindihan nyo? Kaya ito, talagang sa ilibing po, ilibing. And then, another one, Unang Pedro chapter 3. Unang Pedro chapter 3, verse 21. Unang Pedro chapter 3, verse 21. Brother Spencer, please read sa inyong Biblia. Unang Pedro chapter 3, 21. O Bebong, gusto nyo ikaw lang mapabasa ito? Okay, Brother Spencer, please read chapter 3, verse 21. Brother Spencer lang, 3, 2, 1. Hindi. Unang Pedro chapter 3. Ikalawang Pedro. Hindi. Unang Pedro chapter 3, 21. Ready ka? Unang Pedro chapter 3, 21. Chapter 3, 21. Yes. At ang bautismo na siyang karalawan nito ang naliligtas sa inyong ngayon. Hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman. Hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos na isang malinis na buhay. Minsan mga ibang church member, ang isip nila, baptized na kaya ligtas na. Ang isip nila, baptism ito parang guarantee ng kaligtasan. Pero, mali. According to itong Bible, di ba?
hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman. Siyempre, same katawan, meron pa rin simple nature, di ba? Hindi pag-alis ng karumihan ng laman. Meron pa rin simple nature, di ba? Pero, ano ba ito? Kundi, bilang paghiling sa Diyos na isang malinis na buddhi. Meron na po malinis na buddhi. Ano ba ito? Holy Spirit. With Holy Spirit, kaya talagang magiging malinis ng buddhi. So, we are really follow our Lord Jesus Christ na po. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, baptism ito, hindi guarantee ng kaligtasan. Kung ligtas ka, kung talagang ligtas ka, dapat baptize na po. Kaya, ang condition ng baptism ceremony, ibig sabihin, who can join baptism ceremony? Who can join baptism ceremony? Minsan meron na po marami ng mga church. Kung meron na po bagong newcomer, bagong attendance, kung gano'n, 6 months. Parang 6 months, they teaching Bible. Mga doctrine. 6 months, they study Bible. Ang kanilang church, mga doctrine, iba-iba. And then, after that, kung tapos na ito, ano ba? Baptism. Parang ganito. Pero, hindi. Ang condition ng baptism ito, kung talagang ligtas. Kung talagang naligtas, pwede na po baptism. Naintindihan nyo? Walang ibang condition. Only ano ba? Ligtas po. Minsan, kaya hindi ko po alam ito. Ang isip ko, halos lahat talagang naligtas. Pero ano ba? Si Bebong. Tapos, B1. B1, B2. Sila, pwede ba baptism ceremony? Pwede ba baptism ceremony? Hindi. Kung hindi pa ligtas, syempre, ang mga bata, hanggang ngayon, hindi nila alam ano ang kasalanan. Kung hindi nila alam kasalanan, paano maliligtas? Diba? Kaya kailangan po mga tamang edad. Talagang naunawaan, kaligtasan. Kaya after salvation, pwede na po baptism ceremony. Pero minsan, bakit ako lang hindi pwede sa baptism ceremony? Gusto ko na, naiya na ako. Kaya, he wants to baptize. Parang ganito. Ang ito din, hindi pwede. Kahit gusto niya, pero hindi pwede po. Bakit? Dahil hindi pa ligtas. Kung hindi pa ligtas, baptize na. Ano ba ito? Basa lang basa. Basa lang katawan. Hindi patay. Diba? Baptism ceremony, ibig sabihin, ako pala namatay kasama ni Yesu Kristo. Pero, ang isang tao, hanggang ngayon hindi pa naunawaan sakripisyo ni Yesu Kristo. Diba? Kung gano, how can he die? Diba? So, in our church, actually talagang importante po sa baptism ceremony. Kaya in our church, we will allow to baptism ceremony only ligtas ng tao. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, pastor, ako na baptize na dati. 10 years ago, ako na baptize. Kung gano'n I ask you, when you are really saved, kailan nyo talagang naligtas? 10 years ago ba? O ngayon pala, this year pala. Diba? That is a very simple question. Kaya, before salvation, kahit baptize na. Ibig sabihin nito, ano ba? Basa lang basa. Hindi baptism ceremony. Naligo. Basa, ligo na. Kaya, after salvation, kailangan po dapat ulit ang tunay ng baptism. Actually, baptism ito, when you look at the Bible, mamaya we will check the mga Bible, after salvation, dapat immediately baptize na po. Because, after baptism, after salvation, ito po parang unang obedience. Tingnan mo sa unang Pedro chapter 2.
kanina sa ikatulong unang Pedro chapter 3. Kaya chapter 2 verse 8. Chapter 2 verse 8. Chapter 2 verse 8. Okay, mga sisters, let's read together. 3, 2, 1. Yeah, ito verse ko sinabi niya, sila'y natitisod. Natitisod, bakit? Dahil sa paksuway sa salita. Dahil sa paksuway sa salita kaya natitisod. After salvation, ang unang obedience, ito po, baptism po. According to the Bible, after salvation, immediately dapat baptize. Pero minsan ayaw niya baptize. Ayaw niya baptism ceremony. Do you know? Dahil ayaw niya talagang ito sumunod ng salita ng Diyos, kaya ano ba? Natitisod. Mas marami ng temptation. Mas marami na talaga. Yeah, with baptism ceremony, di ba? Kanina Bible said, ituring ninyo, ikaw pala namatay. Ikaw pala namatay nasa kasalanan, di ba? Ituring ninyo. Pero ayaw niya baptism, kaya mas marami ng kasalanan. Mas marami ng temptation po. So we need to also obey ito, baptism also. Look at the unang Korinto chapter 10. unang Korinto chapter 10, mula verse 1. unang Korinto chapter 10, verse 1 ito. unang Korinto chapter 10, verse 1. Mula verse 1, unang Korinto chapter 10, mula verse 1. unang Korinto chapter 10, mula verse 1. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo nalalaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawi sa dagat. Verse 2, at lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkain espiritual. Verse 4, at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual. Sapagkat sila ay uminom sa batong espiritual na sumunod sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Ang ito po, unang Korinto chapter 10, ito in-explain tungkol sa Israelita, kasaysayan ng Israelita. Mga Israelita, di ba, alam natin po, dati, before Moses, mga 400 years bilang slave po sa Egypt. Nasa Egypt po, sila na po slave. S-L-A-V. Slave na po dati. Slave, ibig sabihin nito po, ito parang sinner. Egypt, meron na po haring Parao. Ang ito po, image of Satanas. Kaya, in our case, before we got the salvation, parang buhay ng Egypt. Sa ilalim ng Satanas, laging nakasalanan. Laging nakasala. Bilang makasalanan. Pero Israelita, Exodus na po, di ba? Exodus with Moses. Ang Egypt na po, ito mula Egypt, sila na po pupunta sa Canaan. Canaan ito, image of the langit, heaven. Before we are sinner. Pero sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Cristo, yes, we are Exodus also. Pero habang Exodus, ang Israelita, they killed isang kordero. In Exodus chapter 12 story na po ito. They killed isang kordero. Ito po image of dugo ni Yesu Cristo. Kaya una, dugo ng kordero. Kaya after they killed ito isang dugo, tapos lumalabas na. Pero after they came out mula sa Egypt, meron na po ito isang dagat. Ano ba ito? Ang ito po, Red Sea. Ito po sa kanina ito, sa Roma chapter 10 ito.
ang mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. Tumawid sa dagat. Pero verse 2 ito, lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap at sa dagat. Ang mga Israelita, 2 million Israel people, ito may Red Sea, tubig na. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, dumaan sila. Nahati ng itong dagat, di ba? Nahati. Moses, he raised up ang kanyang tungod. Kaya, pulang dagat, nahati na po. And then Israel people, dumaan sila po. What the Bible said, ang ito po parang baptized na. Nabautismuhan nila sa ilalim ng dagat ito. So, after that, after Red Sea crossing, Israel people mga 40 years buhay ng ilang. Pero alam natin po, ang itong buhay ng ilang, maganda ba? Laging sumunod ng salita ng Diyos? Hindi. After 3 days, they complained to God. Uhaw na ako! Bakit walang tubig? That's why God gave them tubig. Gutom na ako, gutom! Kaya God gave them manna. Dati sa Egypt, may sibuyas, bawang, karne. Pero ngayon, laging mana lang mana. That's why God gave them also, sa karne. Karne ng, What's that? Quail. Quail? Quail. Kaya God gave them, kahit karne. They complained to God. Hindi po maputi. Ang buhay ng ilang 40 years, laging complain to God. That is the story when you read Exodus o sa Deuteronomy, o bilang Deuteronomy. Laging complain to God. But we have to remember that. Kahit complain to God, pero no one go back to Egypt. They complain here. Hindi magandang buhay, pero no one go back to Egypt. Why? They cannot cross ito Red Sea. Red Sea, hindi nila cross ito Red Sea sa pamamagitan ng kanilang sarili. Diba? Ito, kapangyarihan ng Diyos. So, they cross the Red Sea. That's why, no one can go back. Dahil sa ito, Red Sea. Naintindihan nyo? Same. As a born-again Christian, we are saved. Minsan, maputi na sa inyong Christian buhay. Pero minsan, we complain to God, we commit sin, ibang-ibang mga bisyo. But, we cannot go back dati bilang mga makasalanan. We cannot go back because we are saved na po. We cross also ito, Red Sea. Naintindihan nyo? Itong Red Sea also, yes, image of the salvation o image of also ito, anino ng baptism ceremony po. Naintindihan nyo? So, also, we need to baptism ceremony. Look at the Bible, Gawa chapter 2. Gawa chapter 2. Let's check ilang mga versikulo about the baptism sa early church. Gawa chapter 2. Verse 40. Gawa chapter 2 verse 40. Gawa chapter 2 verse 40. Chapter 2 verse 40. Sa iba pang maraming salita ay napapatotoo siya at hinimok sila na sinasabi. Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa balukto na lahing ito. 41, 3-1. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binabautismuhan at nagtatag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ang marami ng tao po nakinig ang salita ng Diyos. Apostle Peter. Tapos, 3,000 people. Diba? 3,000 people, they are saved. Kaya, binabautismuhan po. Chapter 8, 36. Ito chapter 8, verse 36. Chapter 8.
mula verse 34 ito. Ito po story ng isang eunuko ng Ethiopia tapos Deacon Felipe. 34, sinabi ng eunuko kay Felipe, pakiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta. Sa kanya bang sarili o sa iba? 35, napasimulang magsalita si Felipe. Simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Verse 36, sa kanilang papapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig. Sinabi ng eunuko, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? 37, sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka sa buong puso ay mangyayari. Sumagot siya sa sinabi, sumasampalataya ako na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. Ang ito po sa story ng isang eunuko at Deacon Felipe. Ang itong eunuko, taga Ethiopia, hindi pa ligtas. Kahit every year siya na pupunta sa Jerusalem para sumamba sa Diyos. Pero hindi pa ligtas. But, isang araw, nakita niya Deacon Philip. Kaya, sumasakay po together na sa karwahe. Ito eunuko, talagang may magandang puso na. Kaya, nasa karwahe, binabasa niya Propeta Isaias, chapter 53. Isaiah chapter 53. Anong story ba ito? Si Jesus Kristo bilang isang kordero, siya na po talagang nasugatan. Kaya, kanino ito may tanong ito. Ipinapakiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta. Sa kanya bang sarili o sa iba? Kaya ito, sa simula sa kasulatan ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Katulad ng ganito, di ba? Bible seminar time. Di ba? Noong Bible seminar, in fifth session, we listen also about Jesus Christ. Kaya that time, we are really understand. Jesus Kristo siya na namatay. Para kaninong kasalanan? Sa akin lahat. My past, present, future. Lahat. Diba? Kaya that time, we are really saved. Parehas po. Isang eunuko siya din talagang naligtas. After salvation, nakita niya may tubig. May tubig. Tingnan mo, narito ang tubig. Kaya gusto niya bautismuhan. Pero may tanong ito. Sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya sa sinabi, sinasampalataya ko na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, halimbawa, kung siya na hindi paligtas, kung gano'ng Felipe, sinabi niya, hindi pwede, ikaw na hindi paligtas. Pero, talagang ligtas na. Kaya, verse 38, iniutos niya itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig at binabautismuhan siya ni Felipe. Mula sa karwahe, yes, they get off. And then, dalawa lahat pupunta sa tubig na po. Kung pwede na, ting-ting, kung ganon, Felipe sinabi niya, okay, stop. Sandali po ito, eunuko, ako lang baba. Tapos, kumuha niya tubig. Okay, baptize na po ito, tung-tung. Pwede na ganito, di ba? Pero itong Bible hindi ganito. Dalawa lahat, bumaba na. Tapos, baptize na po sa ilalim ng tubig. Naintindihan nyo? Ito po talagang tunay ng baptism po. Chapter 9, verse 18. Chapter 9, verse 18. Chapter 9, verse 18. Ito tungkol sa Apostle Pablo. Si Pablo ito, verse 18, agad nalaglak mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis. At nakita siyang muli. Tapos, siya'y tumayo at pinabautismuhan. Si Apostle Pablo, pagkatapos ng naligtas,
immediately also baptized na po. Chapter 10, verse 47. Chapter 10, verse 47 and 8. Chapter 10, ito po sa family ni Cornelius. Family ni Cornelius, hentil po hentil, Cornelius, hentil, Italiano, sa mga soldier ng Italiano. Pero sa pamamagitan ng Apostle Peter, narinig nila po ito, tunay ng Ebanghelyo. Kaya, verse 47 and 8, 3 to 1, maaari bang hadlang ng sinumanang tubig upang huwag mabautismuhan ito, mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. 48, at kanyang inutusan sila na bautismuhan sa pangalan ni Hesu Kristo. Pagkatapos, siya ay pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. Kaya, family ni Cornelius, dahil ang family nila talagang lahat naligtas itong isang araw. Kaya, mabautismuhan nila po ito. Chapter 16. Gawa, chapter 16, verse 14. Verse 14 and 15. Chapter 16, ito tungkol sa Lydia, babae, Lydia ito. Chapter 16, verse 14 and 15. Ang nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod na Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na maputi sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Verse 15, nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapas sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. At kami ay napilit niya. Si Lydia, siya din po nakinig first. Nakinig niya ang salita ni Pablo. Kaya naligtas. And after that, nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan. Dahil sambahayan also, naligtas po. Chapter 16. Ito, verse 33. Verse 30 first. Mula verse 30. Actually, ito po, si Pablo nasa bilanggo ngayon. Habang ipahayang ng salita ng Diyos, ang mga Israelita ayaw nila. Kaya si Pablo, bilanggo na ngayon, bilangguan. Pero doon po ito, makita po sa isang prison keeper ito. Verse 30, nang sila'y may labas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan. 32, ipinangaral nila sa kanyang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Kaya ipahayag po ito, ipangaral. Tapos 33, sila'y kanyang kinuha ng oras din iyon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga sugat. At agad siyang, binabautismuhan pati ang buong niyang sambahayan. Agad siyang binabautismuhan. Agad po ito. Kaya, when you look at the Bible, especially ito gawa, lahat ng mga tao, kung talagang naligtas, baptized na po ito. So, in our case, actually, after salvation, walang ibang mga tradition. Hindi kailangan po ibang-ibang mga tradition, katulad na dati o Katolik. Ngayon, God only gave us baptism ceremony, tapos Lord's Supper. Especially to baptism ceremony, after salvation, first, obedience to God, the Word of God. So actually, November 30 ito, because this is the holiday na po sa November 30,
Kaya ang isip ko po ito na we will make the schedule sa baptism ceremony. Para sa ito, Santa Rosa, our church member. So, I will looking for ngayon sa isang resort, may swimming pool. Kung alam mo ba sa isang resort para we will rent, our church member lang we will rent isang araw para baptism ceremony. And then at the baptism ceremony also pwede na po mga auto fellowship. Kaya kung alam nyo isang medyo magandang sa resort pero hindi sobrang mahal ang rental fee, please tell me that. Okay? Kaya we can check ito isang resort. Kaya November 30, Monday na po. Pero holiday na ito, Philippine holiday. Kaya pwede na po sa baptism ceremony together. Because this is really important. Okay? And then, let's thinking about the Lord's Supper. Matthew chapter 26. Mateo chapter 26 po. Mateo chapter 26 verse 26. Chapter 26 verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinakputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo ito ang aking katawan. Tapos 27, kumuha siya ng isang saro at ng makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Before he died on the cross with mga alagad, he shared isang tinapay. Kung meron isang tinapay, putol-putol niya. He break isang tinapay. Mula sa isang buong tinapay, he break. Because, ang itong tinapay, imidyo, katawan ni Jesu Kristo. Katawan ni Jesu Kristo, isang katawan, di ba? But, he sacrificed lahat. Ang katawan ni Jesu Kristo, lahat break na. Di ba? Nasa cross, lahat break. Dahil sa aking kasalanan. Kaya in road to suffer time, isang tinapay lang. Isang tinapay. And then, mula isang tinapay, we have to break. Naintindihan? Ito po talagang tamang road to suffer. Hindi pwede po originally, just small size ng tinapay lahat. Ano ba? Katawan ni Yesu Cristo, lahat pa ganito? Hindi. Isang katawan. Mula isang katawan, dapat break na po sa tinapay. Because ang katawan ni Yesu Cristo, isa lang. Tapos, alag ito. Wine. Alag ito. Ito po also, ng dugo ni Yesu Cristo. Hindi white wine. Red wine na lang. Why? Because ang kulay ng dugo, red na. Diba? Kaya, sa red color lang ito. Para also remembrance. But important here, actually ito Matthew chapter 26 and then Marcos chapter 14, ito tungkol sa road to suffer na. Pero look at unang Korinto chapter 11. Unang Korinto chapter 11. Unang Korinto chapter 11. Kanina unang Korinto chapter 10 about the baptism, di ba? Pero ito 11, meron din po ito road to suffer. Verse 23, mula verse 23 po, mula verse 23. Unang Korinto chapter 11, verse 23. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa iyo, na ang Panginoon Jesus ng gabing siya'y ipakanulo ay dumampon ng tinapay. 24.
nang siya'y nakapagpasalamat. Ito ay kanya pinaputol-putol sinabi, ito'y aking katawan na pinaputol-putol para sa iyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. 25. Sa gayon din paraan ay kinuha siya ng kopa. Pagkatapos, maghapunan ng sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y uminom ito sa pag-alala sa akin. Yeah, tingnan mo. Kahit tinapay, tapos ito alak, ano ba? Para ano? Pag-alala. Remembrance na po. Remembrance. We will remember dugo ni Yesu Kristo o katawan ni Yesu Kristo. We will remember, ibig sabihin, we will not forget. Dapat huwag kayong kalimutan gaano talagang sakripisyo niya para sa atin. Naintindihan nyo? Remembrance na po. And then we will really thanks to God. Thanks Jesus Christ. Minsan, meron na po mga church, when we take it tinapay, ang itong tinapay talagang change na po magiging katawan ni Yesu Kristo. Ang wine also ito magiging talagang dugo ni Yesu Kristo. Hindi. The Bible said, ano ba? Pag-alala. Pag-alala lang. Remembrance na. Hindi magiging talagang katawan ni Yesu Kristo o dugo. Tinapay lang. Tapos, ala. Pero when you take it, just remember lang. Gaano siya na talagang sacrifice para sa atin. Naintindihan nyo? Pero ngayon, ibang mga church, parang every Sunday, meron na ganito. Parang ito tradition. Without any thanks to Jesus. Just ano ba? Take it. Wine, tapos. Walang anumang remembrance. Kaya walang kabuluhan. Actually, in the Bible, didn't say, every week dapat ikaw na ito, Lord's Supper. Hindi na ganito sinabi. Kung kailangan nyo, kaya in our church, usually after Grand Bible Seminar. After Grand Bible Seminar, kung marami ng tao po talagang naligtas, yes, we're doing that. Kaya parang twice a year or 3 times a year, parang ganito po. We will do that. And then look at 29, verse 29, 26, verse 26, verse 26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at uminom ang kopa, ipinaghahayag ninyo sa kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya tingnan mo. Ang una po, Lord's Supper ito, una, remembrance. Tapos ikalawa ito ano ba? Ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Importante, ipinahahayag ninyo. After we remember the sacrifice ni Yesu Kristo, and then we have to decide it. I will share ang itong ebanghelyo para sa ibang tao po. Kaya, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. Diba? Hanggang sa dumating siya. Hanggang sa second coming of Jesus Christ. Ang ito po. So, ito, Lord's Supper. And then, baptism ceremony. Actually, God gave us only dalawang itong ceremony lang sa church. Hindi kailangan po iba. Kung meron na po ibang mga ceremony, ito parang tradition ng mga matatanda. Hindi ayon po sa Biblia. That's why in our church, we didn't follow mga ganitong tradition. Naintindihan nyo? Yeah. Just simple. Mas focus ng ito, Biblia po. So, next time, actually the November 30 on Monday, kung pwede po, please join all together. Okay? Para ito, baptism ceremony po. Para sa, kung may duda kayo sa kaligtasan, hanggang ngayon, kahit hindi pa sigurado kaligtasan, kung ganon, paki-counseling muna po with me. Okay? Counseling first. Kung talagang sigurado ba kayo ang kaligtasan, kung ganon,
baptism ceremony. Naintindihan nyo? Kung hindi pa ligtas, ano ba ito? Kahit baptize, pero ano ba? Naligo lang. Ligo lang, ligo. Hindi baptism, swimming. That's why, kung talagang ligtas kayo, yes, baptize na po. And then, next time also, we will prepare the Lord's Supper in the church. Okay, let's pray together. Father God in the heaven, thank you so much ang ganitong mahalagang oras po. Today, also, we learn the Word of God. We learn really important ang mga bagay na po today. So God, please guide us bilang talagang maputing Kristiyano po. And also, please give us more wisdom and strength in order to preach the Word of God. Alam natin po ang itong lugar, marami ng tao po, hindi pa ligtas. Lalo-lalo po sa aming minamahal ng mga pamilya, o kamag-anak, o best friend, o kapipahay. So God, please help us. We will preach the gospel more bravely. We will not hesitate to preach the word of God. So God, please be with us and help us all. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen.